tagal na before nag-Star Cinema 10 years ago, Pansit Ding Dong mas madalas. So, this time, paano kanya parang in-orient ulit or winelcome dun sa culture ng Star Cinema? Kasi syempre, mas often yung pagtatrabaho niya with them. Alam mo, bago mag-start, isa lang sinabi niya sa akin. Sabi niya, I'm very excited for you. So the mere fact na sinabi niya yun, alam niyang mag-e-enjoy ako at sure siya na aalagaan ako ng Star Cinema. Then you mentioned earlier no, na this was your dream movie nung napanood mo yung trailer, yung Rushes. Parang how did Star Cinema make that happen lang through Remind? Ano yung naging experience? Actually, parang ang hirap elaborate lahat. Sa script pa lang, sabi ko na, wow, thankful na ako. Kasama kong cast, actually, yun yung isa sa maganda sa amin kasi super bonding din kami dito. Parang, yes, nagtatrabaho kami, pero I'm looking forward na every time na papasok ako sa shoot, na makikita ko tong cast na to, ang saya-saya, the Truffle Girls! Hey, Truffle Girls! Yeah. So, nagkaroon ng bonding. Sabi ko nga, yun na palagi kong goal eh. Every time nagagawa ko ng isang proyekto, gusto ko nagiging kapamilya ko sila. At nangyari yan dito. And then, sabi ko, bonus pa with Direct May. Tapos kasama ko pa si Dong. Sabi ko nga, sobrang lubos-lubos biyaya talaga na ipinagkaloob talaga to sa akin. So I'm very blessed. Napaka-thankful ko na ma-experience lahat to. At sabi ko nga, sa kinukwento ni Dong sa akin, sa mga experience niya, sabi ko, Dad, at least ngayon, alam ko na ang pakiramdam. Was there a particular kwento na nabanggit ni Ding Dong sa'yo na, ganun din yung nangyari sa akin dito sa set? Lahat, actually, sa dami ng kinuwento niya, nahigitan pa yung experience ko. Kaya sabi ko, ay, ang saya, may susunod uli. Alright, thank you, JP. Thank you so much. Maraming salamat, JP. Let's calling now Chad Rosete of Manila Feed. Hi, Chad. Babasahin ko, okay. For Marian, kung meron kayong gustong i-rewind, i-pause sandali at i-fast forward sa buhay ninyo as individuals or as a couple, ano yun at bakit? Ako, actually dalawang bagay. Although sinabi din ni Dong to kanina, gusto ko yung mga pagkakataon na maliit pa yung mga anak ko. Kasi yung mga panahon na yun nandun, naaalagaan ko, nahawakan ko, ang bilis talaga ng panahon, lumalaki talaga. Lalo na kapag busy ka, parang pag-uwi mo sa bahay, parang lumaki ng 1 inch, ay 2 inch na. So parang ang bilis lumaki ng mga bata. So sabi ko, sana pwede namin balikan yan para, alam mo yun, yung nandyan pa rin sila, maliliit pa rin sila, pero alam natin hindi mangyayari yan. So, ang next ko, yung wedding day ko. Kasi nung wedding day ko, dalawang bagay din. Nabuo yung pamilya ko. Nandun si mama, nandun si papa, nandun si nanay. At natupad yung pangarap ko na magkaroon ng asawang katulad niya. Hindi yun rewind, loop yun. Di ba? I-loop na lang natin para paulit-ulit. Dami ko naman. Naku, sinabi niya yung sagot ko. Hindi, ako yung sa kids eh. Yun talaga. Ako naman yung araw na nanganak sila. Kasi parang gusto ko mas humaba pa yung panahon na kasama sila. Although hindi ko naman sinasabi, ayoko sila lumaki, mangyayari yun. Pero yung moment pa na yun, and then, yan, gusto kong balik-balikan yan. At syempre, para humaba rin yung samahan din namin. Right. Priceless kasi yung moment na yun eh, no? When the kids are so young pa. Ang follow-up question ni Chad is for Marian and Ding Dong pa rin. Sa maraming taon ninyong pagsasama, dumating rin ba kayo sa punto na sinubok ang inyong relasyon? At paano nyo nalagpasan ang puntong ito sa inyong buhay? Oo naman, lahat naman ng mga couples ay nagkakaroon ng challenges, di ba, sa kanilang relationship. Ganon din kami, actually sa amin, early on pa. Pero dahil matibay yung, yung respeto namin sa isa't isa, yung pagmamahal, at higit sa lahat, we really recognize that God is at the center of our relationship. Dahil kung ganon talaga, siguradong meron at merong gagabay sa'yo. Ibabalik ka niya sa gitna. You wanna add to that, Marian? Oo, kasi hindi naman natin talaga maiiwasan. Sa isang relasyon, merong hindi pagkakaunawaan. Pero siguro, one thing is for sure sa amin ni Dong, kung may mangyayaring mang ganyan sa amin, hindi kami natutulog na hindi maayos ang lahat. Kailangan may heart-to-heart talk kami at after nun, talagang kailangan nasa sentro talaga siya. Kasi kahit anong plano ang gawin mo, siya pa rin ang masusunod. Siya pa rin ang master natin. Tama, correct. Good answer. Thank you, Marian and Ding Dong. Next question is coming from Charlemagne Arqueta of Primetime Media. Ako ulit. Nag-Q&A pa tayo dito. For Marian. Miss Marian, after seeing the teaser and the poster, we would assume this is a heavy drama for you. This time, after ng comedy movies mo. What are your preparations?
you've made for this comeback on the big screen? Sobrang pangarap ko talagang gumawa ng ganitong pelikula. Kasi sa mga past na nagawa akong movie, more on comedy, more on very light. So sa kaya sinasabi ko, isa to sa mga pangarap ko kasi talagang drama. Binasa ko yung script, pinag-aralan ko yung character. Malaking factor na nag-uusap kami ni Direk kung paano ko huhubugin yung character ni Mary. Nakatulong yun. At sabi ko nga, isa sa pinakamalaking factor ay si Dong. Always yan. Every time na pupunta kami sa shooting, ginaguide niya ako sa character. Minsan may mga eksena kami, bibigyan niya ako ng pointers. So naging madali para sa akin na gawin ang character ni Mary dahil sa mga nakapaligid sa akin. Pag uwi niyo sa bahay, nabibigyan Marian niyo Rivera, ba? hindi na Marian Rivera, Marian na lang yun. Wala na, cut na yun. Siguro yun yung maganda, alam mo dapat kung paano ihiwalay ang totoong eksena sa totoong buhay. Right. Pero yung discussion na uuwi, na nag-drive or nasa bahay, uy, naalala mo yung eksena? Hindi, ang pinag-uusapan namin, sarap mong katrabaho, na-miss din kita. Ah. Puro ganon. Puro sweet moments kami. Parang mga dalagat binata. Oo, sweet Kaya moments yun yung na. palagi namin sinasabi, tsaka ni Dong na parang going home o kaya papunta sa shooting kasi nagda-drive siya, tapos kaming dalawa. Yun yung moment namin, parang yun yung bonding namin. Right. Kayong dalawa lang no? Dalawa lang. Walang ibang kasama. Ang follow-up question niya is for Sir Enrico Santos. You are considered as the best writer on film in the country and made iconic lines of our best and finest actors. Can we expect an iconic line from Marian in this film? May ganun ba? And also kay Ding Dong? I think, modesty aside, but what Direk and Ding Dong and Marian made will be a classic. So, that there will be lines aplenty, scenes na imimim natin, and most of all, lessons na ulit-ulitin natin. Baka pamparoon pa natin sa anak natin. Yes, Ito ay timeless, no? Na there will be an Enrico. abundance of memorable moments in the film. Yes. Alright. Next question is from the Asian Parent, Philippines. Andito siya. Hello! Hello, my name is Mariel. I'm a content editor for the Asian Parent Philippines. So, my question is, ano po yung one thing that you've learned in the movie, making it, na you will carry on in your personal life? So, for Marian and Ding Dong po. Isa sa pinakamalinaw na lessons na natutunan ko portraying the character of John is this. Siyempre, may mga bagay na hindi mo talaga pwedeng i-rewind. Imposible mo nang ma-rewind. Kaya make the most of what you have right now. Yung relationships na meron ka, yung mga taong mahal mo, siguraduhin mong iparamdam mo na mahal mo sila. Kasi baka hindi na dumating yung araw na maibigay mo sa kanila yon. So, bago pa magsisi ang lahat, now is the time for us to live more and to love more. Sa mga asawa na busy at mga misis na nahihirapang magsalita sa asawa, walang time. Kung paulit-ulit niyong ikikimkim ang lahat at maiipon, sasabog kayo at ang mangyayari ang ending sa relationship hindi maganda. So kung merong pagkakataon at tumitsyempo, kung meron kang nararamdaman na hindi okay, walang masamang diretso yung asawa mo, sabihin mo para maayos niyo agad. Thank you po. My follow-up question po is, ano po yung bago nyo na-discover with each other working together in this film po? The Rewind. May tatlong bagay kasi na nakakatuwa dahil nung nagsama kami nung una itong 2007 at ngayon ginawa namin itong pelikula ito, parang halos wala talagang pinagbago. Unang-una, napaka-professional talaga ni Marian. Magmula noon hanggang ngayon, she comes always prepared, she comes on time. Tapos minsan nauuna pa nga sa lahat, nandun na siya, ready na, hindi pa ready yung set. So very, very professional. Pangalawa, alam naman natin kung gaano siya kagaling bilang isang artista. And of course, she gets better and better throughout the years. And finally, kung paano niya tratuhin yung mga tao sa paligid niya. Kasi magmula noon hanggang ngayon, ganun din. She makes sure that she respects and she loves everybody on the set. Kahit hindi ako, kahit yung mga hindi niya talagang ka-close, pare-parehong trato, pare-parehong pagpapakita niya ng pagmamahal. In fact, grabe yung pagpapakain niya sa amin. Busog kami. Doon ako nagulat kasi everyday talaga ginugulat niya ako sa menu na pinapadeliver niya. Maya may mga delivery dyan. Uy, bago na naman. Pero favorite ko yung shawarma rice. Wow! Pero anyway, yun. Halos wala talagang pinagbago. Kaya nakakatuwa. Kumbaga yung pakiramdam ko noong una kami nagsama noong 2007, parang nanumbalik.
And much more now na, you know, we're sharing something extra special together through this film. Okay. Alright, maraming salamat. Let's proceed now to Alan Sancon. Alan, hi! Hello po. Good afternoon, everyone. Good evening. Congratulations sa trailer. We are moved with the trailer. Yay! Yung trailer pa lang. At nakita namin doon pa lang sa trailer na talagang pang-acting awards na yung inyong acting. Especially doon, nakita ko yung doon sa may casket, di ba? Na talagang breakdown ka. So, ano lang masasabi niyo, reaction niyo na parang pang best actor, best actress sa MMFF yung inyong acting for this rewind? Sa akin po, isang malaking karangalan na maisabuhay itong script. Lalong-lalo na magawa ko ito together with very good actors and such brilliant creative people under the helm of Direct May. Lalong-lalo na kasama ko pa yung asawa ko. Lahat na yun higit pa sa sapat. Kaya kung ano man po nang dumating, talagang nasa Panginoon na yun kung ibibigay ko. How about Marian? Sa puntong nakapasok kami para sa MMFF, sa dami ng nagpasa, the mere fact na nandito kami ngayon, very thankful na kami doon. Siguro kung meron man mangyayari at maibibigay pa, plus na lang yun. Kung anong nabuo dito at anong i-offer namin sa mga tao, very proud na kami doon. Okay. Yung second question ko, kasi parang sinabi kanina kung ano yung mga pagbabagong nakita nyo during that time na nagsimula kayo and then ito na nag-reunion kayo. Yung question ko na follow-up is ano naman yung discoveries nyo? The last time you do a movie and this time nagawa kayo ng rewind sa isa't isa. Siyempre iba yung nasa bahay kayo, di ba? Iba yung nandito kayo na magkatrabaho kayo. Ano yung discoveries nyo sa isa't isa as co-worker? Yung totoo, wala eh. Kasi kung ano kami sa bahay, ganun pa rin kami. Siguro nagkakaiba lang sa mga eksena, nag-aaway, or sa mga lines, kasi hindi naman talaga kami ganun. Pero kung paano kami sa pelikula or sa trabaho na ganun kami, hanggang sa bahay ganun din kaming dalawa. Siguro malaking factor din na naging leading man ko siya way back Marimar, tapos nakapagtrabaho kami. Nung pandemic, marami kami ginagawang mga sarili namin mga videos for the endorsement. So alam na namin kung paano magtrabaho yung isa't isa at alam na namin kung paano mag-a-adjust sa isa't isa. And one thing for sure, magkasundo talaga kami sa lahat ng bagay. Alright. Same. So congratulations for sure. Aabangan to at maraming iiyak with this rewind. Thank you, congratulations everyone. Thank you. Thank you, Alan. Let's call in now Carlos Aragon of Kapamilya Universe. Hello po. First, congratulations po sa inyong dalawa. And for my question po to Marian and Ding Dong po, what strong decision or bad event in your life would you like to rewind and fix it? So kasi kanina parang mga happy moments Yes. that you want to see again eh. Ito naman ang tanong niya is a bad decision or a wrong decision or a bad event Yes po. in your life. Natawa si Marian. Sandali, pag-iisipan muna namin yan, ha? Ako din Bibilang ako ng napaisip bad ako decisions. parang, Tapos pipili ko yung ano yung pwede ko i-share. Give me a Nag-i-edit minute, ka ha? give me a minute. Dingdong nag-i-edit ka. Hindi, kasi nag-iisip ko, ano mga ba yun? Babalikan ka namin. Ayan. Pero tayong dalawa na lang ha. Pero napakagandang tanong, napakagandang tanong. Ito na lang po, yung second question. Kung magkaka-superpower po kayo, anong gusto nyo po? Rewind, pause, or forward? Ewan ko sa'yo, Joros. Kung model daw kayo, pause. Definitely rewind. Rewind talaga. Kasi gusto mo kang balikan yung bad decisions na yan. Kung ano man yun. Di ba? So, para magawa mo siya ng tama. To Marian. Rewind din. Kasi kapag nangyari na, tapos na sa forward, pwede mong madaliin. At pag gusto mong tumigil, pwede kang tumigil anytime. Pero yung rewind, mahirap yun. Pero parang gusto ko yung post model. O ayan, binato ko na ha, para tapos na. Ito, last question na lang po. Sa inyo pong lahat, ano po yung mamimiss nyo na, yung lahat, during shooting po, sa paggawa nitong rewind, ano po yung mamimiss nyong bonding or what?
Okay, anybody who wants to answer that? Ano nga miss nyo? Bonding moments. Na-mention kanina ni Dong. Daming pagkain, no? Si Marian. Kuya Ariel. Sa dinami-dami na pinagagawa kong pelikula, ito parang continuous fiesta. Kainan ng kainan. Talagang happy-happy kami. Parang araw-araw may birthday. Sumama kayo sa grupong ito, busog kayo. Ako po, first ever kung makaka-work si Marian, tapos yung role pa. Si Dong kasi naka-work ko before for the, how many months. Tapos barkada pa ni Marian. So parang ako, oh my God, syempre yung mga utak, yung una mga bagay na i-worry ko about was yung rapport, yung parang syempre wala kaming chance na enough time to bond together. But, yun nga, siguro nasabi din nila na kwento naman yung spirit or atmosphere ng aming pagtatrabaho ay very, very light. Kumbaga, contradicting dun sa drama or yung heaviness or intensity ng pelikulang ginagawa. But, lahat, feeling ko yung magkakadikit na yung mga bituka natin, librihan ng librihan, very generous set. Although, wala akong ambag pa doon. Pero yan, yung pagkain, syempre yung pagkain yun yung, pag meron siyang gustong, or kinikrave, or masarap sa panlasa niya, sinishare niya sa amin yung calories. Pero kami ang lumalapad. So kami naman, syempre, tanggap. And yan, laging masaya, laging masarap yung hinihahandog niya. Pero kidding aside, syempre yung sasabihin ko man na bitin, pero very memorable yung each and every time na merong eksena yung friends. Kasi parang naging automatic. Hindi siya like yung pilit, kapag natatawanan kami, in-betweens. Yun yung pinakamasarap, yung in-between takes. Kasi yun yung nagkikwento kami ng totoong mga snippets ng buhay namin. And I think, nagkakaroon ako ng, personally, nagkakaroon ako ng kung paano sila, yung dynamics niya as a mom, dynamics niya as a friend. And yun, totoo lahat yun na naramdaman ko. Yung mga kwento rin ng mga friends na naka-work sila together. So yeah, thank you pa. Alright, thanks Bia. From this side, meron ba? Joros? Yung actually si Marian, yung character niya parang ganun sa totoong buhay, give-aholic din siya. Sila ni actually ni Dong, give-aholic, nabanggit nga kanina. Dati, payat kami lahat sa nag-first day kami. Pero, kidding aside, and another kidding coming out, si Marian at si Dong, totoo yung pinapakita nila sa amin. Yung, kasi, ang dami tumatakbo sa isip. Tuwa ka naman. Kung ano yung nakikita nyo sa amin ngayon, ganito rin kami sa set. Nagre-reflect din kasi sa trabaho mo kung paano kayo off-cam Kumbaga nakakatulong yon. So, ayun, ikaw may sasabihin ka? Sige nga si Jordan. Jordan, ano bang hindi mo makakalimutan sa set? Lagi po yung babinibigay na sweet si Tita Marian. Oh. Parang malapad na po ako dati, pero mas lumapad ako. Dami ko nauuwi nun per shoot po, tsaka lagi ko po na-enjoy yung before shooting po and after shooting po yung mga tawa po. Wow, nag-enjoy naman. Direct, malaking tulong ba yun? Na ganun yung sinasabi nila na it's a happy set. So naging madali yung yung workflow ninyo sa set? Yeah, of course. I mean, kahit ano namang project, basta magaan, basta yung mga kasama ninyo ay lahat magaan kasama, gumagaan yung trabaho, parang dumadali. It was a very happy set, it was a very light set. And of course, ang laking bagay kasi that, syempre our leads are the ones, din syempre sila yung they take the lead also. Napakabukas nila, open na open to everyone, not only to the other cast members, but also to the staff. Kinento nga niya na sabi niya nung start daw ng shoot, lalapit yung staff sa kanya. Miss Marian, ganun po, Miss Marian. Nung mga padulo na, ate! Parang sumobra komportable na. Tapos meron ng lumalapin sa kanya na staff, gusto nang palitan si Dong.
Pero yes, it is a very light set. Masaya. Kaya, like what you asked, ano yung mamimiss? It's the rapport, yung pagsasama. Kasi parang naging pamilya kami even for a short while. At of course, ang calories, my belly, Mrs. Yan. My double chin, Mrs. Yan. Sa pagpapakain niya. As in, I think I lost 2 pounds already dahil hindi na kami nag-shoot. But syempre yun, the company, that's one thing. The experience of creating this film together, yun yung what I miss about the project. Alright, thank you, Direct May. Let's move now to Christian Rebaño of whatsup.ph. Ako na lang magbabasa. Okay. For Dongyan, meron bang mga pagganap o eksena na personal sa inyo dahil sa kahalagahan ng tema ng pamilya sa inyong sariling buhay? Napakalalim naman ito. Meron bang mga pagganap o eksena na personal sa inyo dahil sa kahalagahan ng tema ng pamilya sa inyong sariling buhay? Meron pagganap, baka may mga kaganapan siguro sa personal na buhay. Siguro walang anything specific, pero yung core ng pagiging isang husband at saka sa pagiging isang husband and wife, isang mag-asawa, malaking bagay na kami ay totoo mag-asawa in real life kasi marami kaming mga, syempre may mga na-experience din kami kahit papaano, and yung natutunan namin on how to overcome that, na-apply namin din dito sa pelikula. Although iba nga lang yung circumstance at situation. But definitely yes, may mga ilang eksena na nakaka-relate talaga kami. Hindi man sa amin, sa mga kakilala namin. May alam kaming kwento tungkol sa siguro isang mag-asawa na napagdaanan nito. So kaya na-apply din namin siya dito sa pelikula. Okay, from Rose Garcia, what made Rewind so special compared to your past movies? Yung nakatingin ako kay Ate Rose. What made Rewind so special compared to your past movies? Kasi sa mga past movie na kasama ko si Dong, mag-boyfriend pa lang kami. Ito may asawa na. So iba siguro yung lalim ng relasyon at pag-deliver ng mga eksena, lalo kung alam mo yung kinakailangan talaga na ganitong sitwasyon sa mag-asawa, sa ganito. Sabi ko nga, as an actor, pag may binigay sa yung eksena, pwede naman, gagawin mo. Pero iba pa rin kapag na-experience mo and then dinideliver mo. Tama. Dong, ikaw naman. Special siya para sa akin dahil sa mensaheng gustong iparating ng pelikula sa mga manonood. Special siya dahil sa mga nakasama ko in creating this, from Direct May to the creative team to my co-actors. Pero more importantly, special siya dahil kasama ko ang asawa ko sa pag-create at paglikha nitong kwentong ito. Siguro more than anything, kung ano man ang magiging response ng mga manonood, ang gusto ko talagang malaman kung naging best partner ba ako para kay Marian sa pelikula. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. Mamaya ka sa akin, ha? Kikis lang. Ako meron akong gustong i-rewind. Ito na yung sagot ko. Yung sa tanong mo kanina. Yung answer ko about the best actor, suck. Ang gusto ko talaga lang ay maging best partner para kay Marian. So, win na kami, ha? Win na kami. Ngayon ka nag-rewind, ha? Dingdong, ngayon ka nag-rewind, ha? Ni-rewind mo yun. Rose, yung ibang question mo na tanong na kanina. So, okay. Mula kay Edrelyn Cabrera and Philippi Fun, is she here? Wala, basahin na lang natin. For Enrico Santos, sa pagsulat at direksyon ng Rewind, ano ang mga creative choices o elements sa script at direksyon na in-ensure ninyong magbibigay ng makabuluhang comeback experience para sa kanilang fans? So ano yung mga elements that you put in? Makaka-ensure ng memorable comeback. Memorable comeback. Pahirap na pahirap ang mga tanong. Pamaya thesis na to. To be honest with you, I never thought of this as a comeback. I've always seen Dongyan in GMA, I've always enjoyed their work. So, actually, more than anything else, ang iniisip ko is, ano ang magte-test sa love nila? Ano ang mga eksena magcha-challenge kung gano'n nila kamahal ang isa't isa? And universally,
ano ang magcha-challenge sa kahit sinong mag-asawa sa desisyon nilang gagawin para sa minamahal nila. And pag universal ang tanong mo at nabigyan mo yun kina Dongyan, alam mo magugustuhan din ang lahat ng fans nila. Thank you, Sir Enrico. From CJ Buado, or of CJ Says Vlog for Direct May, ano yung bago na meron sa Rewind na hindi mo pa nagawa from your past movies? Yung bago dito is because it's a family movie. Nang tungkol sa mag-asawa. Bago rin dito yung yung love story na hindi lang sa mag-asawa. Kasi it goes beyond it eh. When you watch it, you'll know what I mean. Kasi parang, essentially, this is the love story of Mary and John. But this is a love story that talks about sacrifice of the greater kind. And when you watch it, you'll understand. And it's very new to me. I am so fortunate talaga to be able to do a story like this. That's parang yun ang bago at matagal ko nang hinihintay na magawa. Alright, thank you, Direct May. I'm reading some of the questions here. We have a question from Flo. Flo Galindez, you want to ask Flo your question? Ako na lang magbabasa. To Ding Dong. Dongyan, what are the challenges that you encountered during the production of Rewind? Knowing na kargado ang mga characters nyo with mixed emotions, then magkasama kayo sa bahay. Our first challenge, of course, was kasi syempre, may tendency nga na maihambing mo sa totoong buhay. So, mabuti na lang, hindi naman wala talagang similarity doon. Pero syempre, yung pakiramdam, maaring oo. Halimbawa, kapag sobrang lungkot nung eksena, so yung challenge doon ay baka madala mo talaga yung kalungkutan na yun, di ba, sa bahay. Pero hindi naman, buti na lang. Kasi talagang very, very supportive ang lahat ng tao sa set. You know, kapag tapos na talaga. And siguro more than yung mga ganong fears and challenges, mas marami kasi yung learnings na pwede naming bitbitin pa uwi. At yun talaga yung mga bagay na nilook forward to ko, especially every shooting day. Katulad ng halimbawa, gusto ko lang din i-share na isa sa parang mga unforgettable moments ko dito sa shooting ito ay tuwing pumupunta kami sa set. Kasi while challenge sa amin, na bago pumunta sa shooting, hinahatid muna namin yung mga bata sa school. Challenge din para sa amin na pag umuwi sila, wala kami dahil nagtatrabaho kami. Pero bago kami pumunta sa set, hinahatid muna namin sila. At on the way to the shooting, nakakapag-usap kami na hindi namin madalas nagagawa. Dahil kung busy ako, busy naman kung nasa bahay kami, siyempre nasa mga kids yung namin, yung attention. Halos wala na pala kaming oras para sa isa't isa. At masaya po ako na dahil sa pelikulang ito, nabigyan kami ng chance na makapag-usap ulit araw-araw sa shooting namin papunta. Ang problema lang, pag pabalik, tinutulugan na niya ako dahil sobrang pagod na. Pero yung mga ganong mga bagay ba, pinagpapasalamat ko talaga. At malaking bagay I really value those moments. Marian, you want to add? Same, okay. You mentioned the kids, no? Ding Dong. Ang question is from G. Trilliana of Malaya. G, are you here? Wala na, ako na lang magtatanong ng question ni G. Do Zia and Ziggy know your job as actors and do they show signs of being inclined? Actually, isa yan sa mga pinag-uusapan namin ni Dong eh. Kasi nung una parang hinahayaan lang namin na parang okay lang kung makita nila or hindi, bahala na. Pero nandun kami sa punto ni Dong na bilang malaki na si Zia, siguro kailangan niya nang malaman ano ba ang trabaho ni Mama at ni Tata. So nagkasundo kami ni Dong na kailangan i-expose namin siya sa trabaho. Like si Dong, dinadala niya sa Family Feud, tapos dinala namin sa Bonggang Villa. So ito yung trabaho ni Mama, ito yung trabaho ni Tata. So nagkaroon siya ng awareness, ito pala. So siguro maganda rin na alam niya kung ano yung trabaho namin. Dahil pinagmamalaki namin kung anong trabaho meron kami. Susunod sa inyo, you think? Aral mo na siya. Aral mo na siya. Aral mo na siya. Later on, magiging choice naman nila yun eh. Right. Ang mahalaga ngayon alam talaga nila kung ano yung ginagawa namin. Dahil proud kami sa kung anong trabaho meron kami. Right. We have last few questions here. Ito, interesting tong question ni Jay from Certified Kapamilya.
what is that one scene from your showbiz career na gusto mong i-rewind dahil gustong-gusto mo ito? Gusto ko yung gusto ko yung rewind yung moment na nung siya si Jezebel. Parang si Fred. Bakit? 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 Gusto ko na pagaling ako, bakit yun? Bakit? Wala lang, kasi okay kang ka-swimming eh. Basta yun na yun. Marian, gusto mo yung sabay tayong bakit? Bakit? Kaya nga, bakit? Ako na ba? Ano naman? Ang karatitat ng mga ito, oh. Okay, let's listen to Ako, Marian. siguro yung moment na sumasayaw ako na Marimar sa isla. Bakit? Bakit? Kasi doon ko nakilala si Sergio. Wala si Pulgo. Kasi yung moment na yon, parang... Sige, kayo na lang. Parang yung moment na yun, na parang sabi ni Direk Joy sa akin, O Marian, this is your moment. Ibigay mo na lahat ng maibibigay mo sa sayaw na to. Kasi ito yung OBB natin. Okay. So parang sabi ko, okay, bahala na Lord, ikaw na ba? Ten, 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 ayan. So, naibigay ko naman ang gusto. Tapos sa bandang ganon, nung nandun na, nakita ko si Fredo. Sa isla na, lumangoy. Yun yung gusto mo, di ba? Oh, Jezebel, magkaiba kami. Bahala na kayo magduktong. Okay. Sino ba sa ako yan? Yung sumasayaw ako sa isla. Right. Na may pulgoso ha. Iconic yun, di ba? Okay, down to our last question. Si Albert Abilido of Chickeness Avenue ang magtatanong. Albert? Hey, mabuhay! Congratulations! Ayan, so my question is, kasi your love team is one of those na parang if I'm a follower of a love team, parang kayo yung gusto namin talaga na sana maging ganun din sa ibang love teams. Ganyan. And my question is, from real to real. Basta yung E tsaka EA. Ayan. What do you consider? Kasi parang pili ko pareho lang yung masasabi ka. What do you consider yung parang secret for it to last that long, to make it very real talaga? And how crucial is loyalty for your love team to work also as a family? Ilang years na ba kayo? Married 9. Wow. Married 9. Together. Huwag ka na magsalita sa together. Tama. Ilan nga ba? Compute pa eh. Kaya nga hindi ko din makompute eh. Ilan? Ay, alam nila. Ilang years together? 11? 11? Okay. Buti pa kayo alam niyo. So, what is the secret to that longevity pagdating sa pagsasama? Okay, pagsasama professionally or pagsasama... In real life. Personal. Okay, sige. Okay. Well, sa aming professional relationship, malaking bagay na nag-umpisa kami ng medyo in our late 20s. Siya mid-20s, ako medyo late 20s. Kasi ibig sabihin, kahit papaano nakapag-mature na kami sa aming mga choices in terms of roles, in terms of everything, pananaw sa buhay. And nung nagsama kami, kumbaga medyo hinog na yung aming mga gusto sa buhay. Second ay nung mga panahon na yon, yun din yung mga malalaking milestones na nagaganap sa amin. Maraming first time na nangyari sa buhay ko, sa kanya rin maraming first time na nangyari sa kanya at na-experience namin yun together. So para sa akin, na-value ko yung mga pagkakataon na yun kung saan kasama ko siya, experiencing and witnessing these milestones na never ko inakalang mangyayari sa buhay ko. And I truly treasure all these memories. Kaya siguro nung nalipat na yung aming relationship sa isang totoong relationship na panghabang buhay, nadala rin namin itong mga learnings na ito. Yung learnings tungkol sa pagrespeto sa bawat isa, yung learning sa pagbibigay ng tunay na pagmamahal,
dahil na-apply din naman namin ito sa aming trabaho eh. And isang pinakamagandang nagagamit namin mula noon hanggang ngayon ay yung dynamics namin as partners. And parang hinahambing ko parati yan sa sayaw eh. Para ba siyang isang dance number parati na merong nag-give, may nagtitake, tapos with the harmony eh, sumasayaw kayo smoothly na para bang natutunaw kayo together. And pati yun kasi na-experience namin even as co-workers. Nangyari sa amin yun at I think organically na-apply namin yun sa aming personal relationship. Hanggang ngayon bilang mag-asawa, eh ganun pa rin talaga kami. Thank you, Dong. Marian? Parang nasabi niya na lahat. Pang Miss Universe. Nasabi na ni Dong lahat eh. Siguro idadagdag ko lang na malaking factor din na kahit mataas man o mababa, tagumpay man o hindi tagumpay, nandiyan kayo para sa isa't isa. Kung anong pagkukulang ng isa, pupunan mo. Hindi kasi parehas kailangan isa lang ang nasa pedestal. Kailangan dalawa kayong nagtutulungan para makamit yung pangarap nyo. At makakamit yung pangarap na yun kung nandiyan nga yung love, respect, give and take. At ang mahalaga niyan, parehas kayo ng faith na isa lang yung alam yung patutunguhan nyo at alam naming dalawa na hindi kami magiging ganito katatag kung wala yung nasa taas. So palagi kami doon. No matter what happen, ano man mangyari sa buhay namin, ibigay man lahat ng biyaya sa amin, lahat yan ibabalik namin sa taas kasi lahat binigay niya sa amin. Thank you. Okay ka na, Albert? Alright, thank you very much. That's it. Those are the questions. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang mga questions for our cast. Siguro let's just wrap it up, no? Marian, Ding Dong, and everybody. Why